ang nakiisa sa pista ng Nazareno. Sa tala ng Philippine National Red Cross, aabot sa mahigit 400 ang nasaktan. Narito ang report ni John Consulta. Sa Quirino Grandstand pa lang, ilang deboto na ang nasugatan nang tumumba ang mga steel railing na ito. Mahigit 20 ang nasaktan dito, kabilang ang 6 na debotong naipit ng railings. May ilan sa kanilang napuruhan sa binti at paa, katulad na lang ng 23 anyos na si Michelle. Nakahiga silang lahat sa bako eh. Nasa bakal, nakahiga sila sa bakal, yung bakal nakadagan sa bako. Ilang deboto rin ang hinimatay dahil sa pagod at matinding init ng panahon matapos tangkain na makalapit sa imahe. Tulad ng 17 anyos na lalaking ito na dumayo pa raw galing Muntinlupa. Hypertensive. Ang BP niya is 140/90, tapos difficulty of breathing. Then, mataas masyado yung pulse rate niya, kaya pinamonitor. Medyo delikado rin yung sitwasyon dito sa may bahagi na may kalaw dahil mayroong ilang mga residente na nagpumilit na umakyat nga dito sa waiting shed. Anumang oras ay maaari itong bumigay dahil na rin sa bigat ng mga taong nakasampa rito. At maya-maya nga lang, biglang nagkaroon ng crack sa waiting shed. Marami rin ng mga batang nasugatan dahil sa pagpipilit na maisama sila ng mga kaanak sa kabila ng pakiusap ng otoridad na wag na. Kabilang dyan ang 3 taong gulang na batang ito na nahulog mula sa isang cedar island. Tumama ang ulo niya sa semento at nagsuka pa. Pero maayos na raw ang lagay matapos lapatan ng first aid. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Red Cross, hindi bababa, sapat na lang nasaktan sa posisyon ang inasikaso nila. Mahigit 200 dito, minor case lang, habang 19 ang kinailangang dalhin sa ospital. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Pahirapan naman ang komunikasyon matapos pasamadalang putulin ang cellphone signal sa paligid ng simbahan ng Quiapo at sa mga ruta ng prosesyon. Pinag-utos ito ng palasyo bilang bahagi ng pag-iingat laban sa napabalitangang terror threat. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Sabi ng PNP, August 2011 pa raw nang makakuha sila ng impormasyong nasa Metro Manila ang 2 grupo ng mga terorista na galing daw ng Mindanao. 6 hanggang 9 daw ang mga teroristang ito. Ayon sa source ng GMA News na bahagi ng intelligence operatives na pinadala sa Quiapo. Isa sa mga suspect ay kasama sa 2003 bombing sa Awang Airport sa Maguindanao. At sa 2011 August bombing sa Sultan Kudarat kung saan sinasabing si Maguindanao Governor Toto Mangudadato raw ang target. Agad nilagay sa full alert status ang PNP sa buong Metro Manila. Dinoble na rin nila ang nauna ng bilang ng mga pulis na itinalaga sa Maynila para sa pista. Maximum deployment na rin ang ginawa ng AFP kasabay ng pagtaas sa red alert status ng NCR Command. Dinagdagan ng explosive ordnance disposal team at K9 units. Bomb threat is one possibility. Pansamantala rin pinutol ng mga telecommunication company ang kanilang serbisyo sa mga dadaanang lugar ng prosesyon. Bahagi raw ito ng security measure dahil nagagamit ang cellphone bilang triggering device ng mga improvised explosive device. We would rather na magkaroon ng medyo inconvenience yung iba rather than masaktan sila. Kinumpirma rin ni Defense Secretary Volter Gazmin na ilang safe house na rin ang kanilang sinalakay sa iba't ibang lugar. Kabilang na dito ang hideout sa Rizal na sinalakay at 2 pang safe house sa Maynila. Pero bigo silang mahuli ang mga target. Wala ring anumang gamit na na-recover sa mga nasabing lugar. Tuloy-tuloy ang kwan lang, but naging massive as of kagabi and the day before. Dahil dito, nagpalabas ang advisory ang US Embassy at Australian Government sa kanilang mga mamamayan na nasa bansa na mag-iingat at umiwas sa mga lugar kung saan ginaganap ang pista ng Nazareno. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Abangan mamaya ang panayam kay Department of National Defense spokesman Dr. Peter Galvez sa Talakayan, Hidigan. Balikan po natin si Katrina Son sa Quiapo Church. Katrina? Yes, Rhea. Sa ngayon nga ay
papasok na ang poon sa loob ng simbahan ng Quiapo. Mga kapuso, nakikita niyo sa inyong mga screen na nagsisigawan ng mga tao ng Viva El Señor na paraan nila ng pagpupugay sa itim na Nazareno. At makalipas nga raw ang mahigit 20 oras ay sa wakas, makakapasok na rin ang itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Ang mga tao nga dito ay tulong-tulong kanina sa pagtutulak papunta sa simbahan ng Quiapo. At ngayon nga ay isinasara na ang gate dahil nakapasok na sa loob ng simbahan ang poon ng itim na Nazareno. At inaanunsyo rin kanina ng pare na wala raw major accident na nangyari habang ipinapasok ang andas nga ng poon ng itim na Nazareno patungo sa simbahan, di raw gaya noong mga nakaraang taon. Rhea? Trina, naging maayos yung pagpasok ng poon sa simbahan ng Quiapo. Tama ka dyan, Rhea. Naging maayos ang pagpasok. Yun nga rin ang inanunsyo ng pari kanina na hindi raw katulad doong nakaraang taon. Ngayon nga raw ay tulong-tulong ang mga tao sa pagtutulak, walang nasaktan at walang nasugatan. Magtutuloy-tuloy ba yung oras-oras, no? May misa pa rin tayo dyan sa Quiapo, Katrina, para sa mga gustong umattend ng misa? Oras-oras daw ay magkakaroon pa rin ng misa kahit na ipasok na sa loob ng Quiapo Church ang Nazareno. Pero kung a-attend man ng misa, talagang sa labas na lang ng simbahan dahil tuluyan na talagang isinara itong gate, ano? Tama ka dyan, Rhea. Alright, visible pa ang ating kapulisan, Katrina? Ngayon, Sa kabila very ng visible pagpasok? pa. Go ahead, Rhea. Sa kabila ng naipasok na itong poong Nazareno, nandyan pa rin ang mga pulis natin, nakabantay pa rin para sa seguridad ng ating mga kababayan. Kahit na ipasok na ang poon ng itim na Nazareno ay very visible pa rin ang mga pulis. Sa ngayon nga ay nakikita nyo rin sila sa inyong mga screen. Alright, Katrina Son, nag-uulat po live mula sa Quiapo, Maynila. Maraming salamat. Matatag ang debosyon ng maraming Pilipino sa itim na Nazareno. Pero ang simbahang Katoliko nagbabala laban sa bulag na pananampalataya. Narito ang report. Para sa maraming Katoliko na hindi mahagilap sa lupa ang pag-asa, sa poong Nazareno sila humihiling ng himala. Dito sa Quiapo, saksi si Mang Nato sa daan-daang debotong dumadagsa kada araw para manalangin o magpasalamat. Kaisa siya sa mga ito, deboto rin kasi si Mang Nato mula pagkabata. At para sa kanya, himala niyang maituturing mula sa Nazareno ang pang-araw-araw na kabuhayan niya bilang tindero sa gilid ng simbahan. Sa kagaya ko, may kapansanan. Paano mo mapapalaki ang mga anak sa ganitong buhay ko? Paano ko? Hindi ko naman kaya magtrabaho ng mabibigat. Meron bang yung, ka maniwala dyan. Nuloko ka lang dyan. Kahoy lang naman yan, sinasamba mo. Sa akin pa na ako, oo, kahoy yan. Pero kung wala yan, hindi mo malalaman na may Diyos. Kilala ang mga deboto ng Nazareno sa kanilang masidhing pananampalataya. Pero taon-taon ding laman ng balita ang mga deboto tuwing pista ng Nazareno. May ilang nasasaktan o nasusugatan dahil sa katakot-takot na siksikan. May iba namang sila mismo ang nakikipagtulakan para lang mahawakan ang imahen. Aminado ang simbahang Katoliko na kapag napasobra, nauuwi ito sa fanatisismo o bulag na pananampalataya. Sa fanatisismo, minsan nakakalimutan na natin yung lahat ng yung turo at aral na ating Panginoon. Minsan nagiging damdamin na lang. Kung ang fanatisismo ay bulag na pananampalataya, ano naman kaya ang matatawag sa pananampalatayang nakikita o nahuhulaan umano ang hinaharap? Maging ang mga pangyayaring hindi pa nagaganap. Si Madam Maria Delia Loren, matagal nang nanguhula sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Paniwala niya, ang kakayahan niya raw na manghula, nagmula raw mismo sa poong Nazareno na kanyang dinadasalan. Siya ang binabanggit ko. Hindi ko na binabanggit yung demonyo. Hindi ko na binabanggit yung engkanto. Hindi ko na binabanggit yung diwindi. Pero ang ganitong pananampalataya, hindi raw naaayon sa doktrina ng simbahang Katoliko. Hindi siya turo ng simbahan yung pangwala.
Hindi siya turo at saka sinasabi nga ng simbahan, huwag tayong maniniwala sa hula. Buwan-buwan naman, makikita naman ang grupong Missionaries of St. Therese of the Child Jesus sa Quiapo Church. Ang kanilang debosyon sa itim na Nazareno, ipinapakita nila sa pamamagitan ng paglapit sa altar ng nakaluhod. Ang mga kalyo sa kanilang tuhod, sumisimbolo raw ng kanilang pagkakabuklod. Magsasakripisyo ka para sa pananampalataya mo o sa makahilingan mo. Panata mo na yun. Ang pananampalataya sa Diyos, hindi nga lang daw nasusukat sa mga nakasanayang tradisyon dahil higit pa sa anumang sakripisyo ang pagiging mabuting deboto. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Ilang mamahaling sasakyan sa Lawag, Ilocos Norte, inatake ng mga hinihinalang miyembro ng Pasag Kotse Gang. Harry Potter star Daniel Radcliffe in love daw sa kanyang girlfriend. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Tala All Natural Soap and Lotion. Star Beauty, naturally. Yan ang paniniwala ni Don Romualdo Alcantara. Ang utak sa